Hi mga lolis, mga han, mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. I hope po okay lang po kayong lahat mga lolis. Ito po ay yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po, ang DJ ng mga buhay ninyo. Sana all. Hello guys, kumusta po kayong lahat guys? I hope po okay lang po kayong lahat at safe na safe po at nag-enjoy pa din po sa pagiging content creator po. Alright guys, ipagpapatuloy na po natin yung kwento ng asawa kong mayaman. Sana all mayaman yung mga asawa lodis. Ang swerte naman ni Kenyo. Eto na guys, huwag na natin patagalin guys. Sa katunayan, si Wei Jiang ay labis ding hindi nasisiyahan sa ugali ni Xu Maokun. Gayunpaman, tinulungan lang siya ni Xu Maokun, kaya talagang hindi nararapat na maging pagalit siya. Sa sandaling ito, binigyan ni Wei Jiang ng thumbs up si Qin Yu nang marinig niya ang mga salita ni Qin Yu. Ngumisi si Xu Maokun at sinabing, "Nagdududa ka sa diagnosis ko. Sa anong batayan?" "Sa batayan ng iyong mapanlinlang na Chinese medicine." Malamig na sinabi ni Qin Yu, "Huwag mong isipin na dahil lang sa ilang taon kang nasa ibang bansa ay nakita mo na ang mundo. Let me tell you, marami na akong nakitang katulad mo. Kung nagsisinungaling ako o hindi, wala kang desisyon." Pagkatapos sabihin ito, tumingin si Qin Yu kay Wei Jiang at sinabing, "Mr. Wei, tingnan ko ang asawa mo. Ayos lang ba iyon, Mr. Wei? Sa tingin mo ba kailangan?" Medyo nagbabanta ang tono ni Xu Maojun. Medyo awkward ang ekspresyon ni Wei Jiang. Nilakasan niya ang sarili at sinabing, "Dahil nandito ka, bakit hindi kita hayaang tumingin? Tingnan mo." Naging malamig ang ekspresyon ni Xu Maojun. Ngumuso siya at sinabing, "Kung ganoon, hindi mo ako kailangan. Hayaan mo siyang gamutin ang asawa mo." Biglang naging pangit ang ekspresyon ni Wei Jiang. Upang magamot ang kanyang asawa, si Wei Jiang ay gumugol na ng labis na pagsisikap. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang gumamit ng hindi mabilang na mga koneksyon para imbitahan si Xu Maokun. Kung tumanggi si Xu Maokun na tratuhin siya, talagang hindi alam ni Wei Jiang kung ano ang gagawin. "Mr. Wei, pakibalik sa kanya yung bote ng gamot. Hindi lang siya ang doktor sa mundo," malamig na sabi ni Qin Yu. Nakaramdam ng pagkabalisa si Wei Jiang sa kaibuturan. Pinadali ni Qin Yu, "Kung talagang ganoon ka simple, bakit niya aanyayahan si Xu Maokun?" "Mr. Wei." Nakita ni Qin Yu na nag-aalangan si Wei Jiang, kaya naglakad siya pasulong. Seryosong sabi niya, "I promise you, mapapagaling ko talaga ang sakit ng asawa mo." Ang medikal na pamana ni Qin Yu ay maaaring ituring na makapangyarihan sa lahat. Hindi nito ibinalik ang mga tao mula sa mga patay. Ngunit malapit na ito. Sa makatuwid, si Qin Yu ay puno ng kumpiyansa. Gayunpaman, medyo nag-aalala si Wei Jiang. Si Wei Hang, na nasa gilid, ay nag-aalalang sinabi, "Hindi, tatay. Hindi namin maaaring ipagsapalaran ito." Si Wei Jiang, ang kanyang ekspresyon ay sumalungat, nakasimangot. Sa sandaling ito, biglang iwinagayway ni Qin Yu ang kanyang kamay. At isang bugso ng hangin ang agad na sumugod patungo kay Wei Jiang. Bitak, pagkatapos, nabasag ang bote ng gamot sa kamay ni Wei Jiang. Ang gamot ay nakakalat sa buong lupa. Nang makita ang eksenang ito, agad na nagalit si Wei Hang at agad na nagalit, "Anong ginagawa mo?" Walang pakialam na sinabi ni Qin Yu, dahil hindi alam ni Mr. Wei kung anong desisyon ang gagawin. "Ako ang pipili para sa kanya." Ibinuka ni Wei Jiang ang kanyang bibig. Kahit na siya ay galit sa kaibuturan, hindi niya maalis ang kanyang galit. Dahil ang mga bagay ay dumating sa ganito. "Maaari ko lamang hilingin kay Mr. Qin na tingnan." Napabuntong hininga si Wei Jiang. Si Xu Maojun, na nasa hindi kalayuan, ay nanunuya habang sinabi niya, "Mr. Wei, ito na ang magiging pinakamasamang desisyon na nagawa mo sa buhay mo." Hindi siya pinansin ni Qin Yu at humakbang patungo sa kwarto ni Wei Jiang. Pagkabukas ng pinto ay nakita niya ang isang maputlang babae na nakahiga sa kama. Mukha siyang mahina, at nahirapan siyang magsalita. Walang sinabi si Qin Yu. Mabilis siyang pumunta sa gilid ng babae. "Mrs. Wei, please relax," magalang na sabi ni Qin Yu. Pagkatapos sabihin iyon, dahan-daang itinaas ni Qin Yu ang kanyang kamay at inilagay ito sa kanyang noo. Ito ang tinatawag na paggamot.
Hindi mapigilan ni Xu Maojun na mapangiti. Medyo nag-aalala rin si Wei Jiang. Mula nang magkasakit ang kanyang asawa. Naghanap na siya ng hindi mabilang na mga doktor na Chino at kanluranin, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong paraan ng paggamot. Kung may mangyari man sa aking ina, tiyak na hindi kita bibitawan. Sabi ni Wei Hang sa nagngangalit na mga ngipin. Walang sinabi si Qin Yu. Ipinatong lang niya ang kamay sa ulo ng babae. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay inalis ni Qin Yu ang kanyang kamay. Mr. Qin, kumusta na siya? Nag-aalalang tanong ni Wei Jiang. Hindi sumagot si Qin Yu kay Wei Jiang. Sa halip, malamig siyang tumingin kay Xu Maojun. Wala ka talagang silbi, walang pakialam na sabi ni Qin Yu. Natigilan si Xu Maojun. Tapos, galit na sabi niya, anong sabi mo? Sabi mo wala akong silbi. Nag-aral ako sa ibang bansa ng ilang taon. At ngayon, kahit 100 taon kang nag-aral sa ibang bansa, wala ka pa ring silbi pagkatapos mong mag-aral. Malamig na pinutol ni Qin Yu ang mga salita ni Xu Maojun. Sabi mo mababa ang blood sugar ni Mrs. Wei. Puro kadaldal **T. Ilang tao ang mamamatay dahil sa kwek-kwek na tulad mo. Napasigaw si Qin Yu ng malakas. Ang ekspresyon ni Xu Maojun ay sobrang pangit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, sa tingin mo ay kwalipikado kang bigyan ako ng mga pointer. Sige. Dahil sinabi mo na hindi ito low blood sugar, sabihin mo kung anong sakit iyon. Ngumisi si Qin Yu at sinabing, ito ay isang brain aneurysm. Bagamat hindi nag-aral ng medisina si Qin Yu, malinaw niyang nararamdaman ang abnormalidad sa utak ni Mrs. Wei. May napakaliit na itim na spot sa kanyang arterya. Maliban sa brain aneurysm, wala nang ibang maisip si Qin Yu. Gayunpaman, hindi napigilan ni Xu Maojun ang tumawa. Anak, alam mo ba ang sinasabi mo? Kung ito ay isang brain aneurysm, hindi ba ito mahahanap ng ospital? Ha. Itinaas ni Xu Maojun ang kanyang ulo at humagalpak ng tawa. Sumimangot din si Wei Jiang at sinabing, oo, maraming beses na kaming pumunta sa ospital para suriin. Ngunit hindi pa sila nakakita ng aneurysm. Sinabi ni Qin Yu sa masungit na boses, napakaliit pa rin ang cerebral aneurysm na ito. Baka lumaki lang. Kung hindi, matagal nang namatay ang asawa mo. Kalokohan ang sinasabi mo. Hindi na ito napigilan ni Wei Hang. Lumakad siya pasulong at sumigaw, umalis ka rito. Kung maglakas loob kang sampin muli ang aking ina, hinding-hindi kita mapapatawad. Naglakas loob ka bang maging bastos kay Mr. Qin? Nililigawan mo si kamatayan, si Yao Qing, na handang umatake. Ay humakbang pasulong. Iniunat ni Qin Yu ang kanyang kamay para pigilan si Yao Qing. Tumingin siya kay Wei Jiang at sinabing, Mr. Wei, mangyaring gumawa ng desisyon sa bagay na ito. Mr. Wei, kung sasabihin mo sa kanya na magwala ngayon, maaari kitang bigyan ng isa pang bote ng gamot. Kinuha ni Xu Maojun ng isa pang bote ng gamot sa kanyang bag at walang pakialam na sinabi. Si Wei Jiang ay muling nasa dilema at hindi alam kung paano gumawa ng desisyon saglit. Ang isa ay isang doktor na nag-aral sa ibang bansa. At ang isa ay isang taong hindi kailanman nag-aral ng sistematiko at hindi man lang maituturing na isang doktor. Karamihan sa mga tao ay malamang napipiliin ang una. Matapos mag-isip ng ilang sandali, itinaas ni Wei Jiang ang kanyang mga kamay kay Qin Yu at bumantong hininga, Mr. Qin, sana huwag mo akong sisihin. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Ayoko talagang i-take ang risk na ito. Ha anak, narinig mo naman diba? Bilisan mo at mawala ka. Hindi napigilan ni Xu Maojun ang tumawa ng malakas. Natigilan si Qin Yu. At pagkatapos ay hindi niya maiwasang mapangiti. Mr. Wei, hindi kita sinisisi. Umiling si Qin Yu. Naunawaan niya na mahal ni Wei Jiang ang kanyang asawa. Ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo. Napabuntong hininga si Qin Yu at nagpatuloy, natatakot ako na 6 na oras na lang ang natitira sa asawa mo. Pagkalipas ng 6 na oras, kahit ang Diyos ay hindi na siya mailigtas. **T, Mr. Wei, huwag makinig sa kanyang kalokohan. Malakas na sambat ni Xu Maojun. Itinaas ni Wei Jiang ang kanyang mga kamay kay Qin Yu at sinabing, talagang tatandaan ko ang iyong mga salita. Ignorante. Hindi napigilan ni Yao Qing na huminga ng malamig. Pagkatapos noon, tumalikod silang dalawa at umalis sa tirahan ng pamilya Wei. Pagkatapos lumabas ng pinto,
Hindi napigilan ni Yao Ching na magtanong, Mr. Chin, may 6 na oras na lang ba talaga si Mrs. Wei? Tumango si Chin Yu at sinabing, may alam akong mystical arts. Ang kanyang disease and eroscion chambers ay naging itim na. Mayroon lang siyang 6 na oras sa pinakamaraming oras. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Chin Yu kay Yao Ching at nagturo, pumunta ka at bumili ng isang kahon ng pilak na karayom para sa akin. Mga karayom na pilak, natigilan si Yao Ching. Mr. Chin, bakit kailangan mo ng silver needles? Pilit na ngumiti si Chin Yu. Natatakot ako na kakailanganin ang mga pilak na karayom para sa paggamot na ito. Nang marinig iyon ni Yao Ching, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang pamilya Wei ay hindi naniniwala sa iyo, ngunit plano mo pa ring iligtas sila. Mr. Chin, isa kang tunay na doktor. Ikinaway ni Chin Yu ang kanyang kamay at hindi na nagsalita pa. Sa oras na ito, sa kwarto ng pamilya Wei, sinasaway ni Xu Maojun si Wei Jiang. Mr. Wei, gumawa ako ng exception para sa iyo. Kung sino pa yan, matagal na akong umalis. Galit na sabi ni Xu Maojun. Oo. Dr. Xu, pakigamot ang sakit ng aking asawa, nakangiting sabi ni Wei Jiang. Ngumuso si Xu Maojun habang sinabi, huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin. Gayon din, sabi ni Xu Maojun habang huminto sandali. Napagkasunduan namin ng 1,000,000 yuan para sa bayad sa konsultasyon, di ba? Ngayon, kailangan mong magbayad ng higit pa. Sabi ni Xu Maojun na may malamig na ekspresyon. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Wei Jiang, at awkward niyang sinabi, Dr. Xu. Hindi nararapat na magbayad ng mas malaki sa oras na ito, tama ba? At ako, kung hindi ka magbabayad ng higit pa, aalis ako ngayon din. Nagkunwari si Xu Maojun na aalis na siya. Nagmamadaling hinawakan ni Wei Jiang si Xu Maojun at tumango. Okay, promise ko sa'yo. Itataas ko ito sa dami ng sinasabi mo. Mas katulad niyan. Pagkatapos ay bigyan mo ako ng 1,000,000, walang pakialam na sabi ni Xu Maojun. Okay, 1,000,000 na. Ang halaga ng pera na ito ay walang halaga kay Wei Jiang, kaya diretso siyang sumang-ayon. Pagkatapos ay pumunta at ilipat ang pera. Ano pang hinihintay mo? Inilibot ni Xu Maojun ang kanyang mga mata. Sumimangot si Wei Jiang at sinabing, Dr. Xu, maaari mo bang gamutin muna ang sakit ng aking asawa? Hindi mangyayari iyon. Paano kung hindi ka magbabayad kapag gumaling na ang sakit? Ngumuso si Xu Maojun at sinabi. Hindi mapigilan ni Wei Jiang na sampain si Xu Maojun ng 100 beses sa kanyang isipan. Pero wala siyang ibang choice kundi pumayag. Wei Hang, pumunta at ilipat ang pera kay Dr. Xu. Kinagat ni Wei Jiang ang kanyang mga ngipin at sinabi. Kasalanan ni Chin Yu ang lahat. Pinag-aksayahan niya tayo ng 1,000,000 yuan para sa wala, hindi mapigilan ni Wei Hang na magreklamo. Pagkasabi niyon, nagmamadaling umalis ng bahay si Wei Hang. Si Wei Jiang ay nakatayo sa tabi ng kama na walang pasensya. Pagtingin niya sa asawang naghihirap sa kama ay lalo siyang nabalisa. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol, walang pakialam na sabi ni Xu Maojun. Sa isang kisap mata, 1 oras na ang lumipas. Sa wakas ay nagmamadaling bumalik si Wei Hang. Nailipat na ang pera, sabi ni Wei Hang, humihingal. Inilabas ni Xu Maojun ang kanyang telepono upang tingnan at tumango ng may kasiyahan. Kumuha siya ng isang maliit na bote ng gamot at iniabot kay Mrs. Wei habang sinasabing, inumin mo ito. Si Mrs. Wei ay mukhang napakahina, kahit na medyo nagdedeliryo. Sa pagkatulala, kinuha niya ang bote, hirap na ibinuka ang bibig, at nilunok ang gamot. Honey, anong nararamdaman mo? Nagmamadaling tanong ni Wei Jiang. Ibinuka ni Mrs. Wei ang kanyang bibig ngunit walang sinabi. Pero sa ekspresyon niya, halatang hindi maganda ang pakiramdam niya. Huwag mag-alala, hindi ito kikilos ng ganoon kabilis, sabi ni Xu Maojun. Kahit na ito ay isang espesyal na gamot. Aabutin ng hindi bababa sa kalahating oras bago ito magkabisa. Hintayin mo ito. Bagamat labis na nag-aalala si Wei Jiang, tumango lamang siya. Pumunta ka at buhusan mo ako ng tubig. Nauuhaw ako. Kinawi ni Xu Maojun ang kanyang kamay at sinabi. Mabilis na pumunta at magbuhos ng tubig para kay Dr. Xu. Utos ni Wei Jiang.
Mabilis na naubusan si Wei Hang at kinuha ang mga dahon ng tsaa na pinagyaman niya sa loob ng maraming taon at gumawa ng isang kaldero ng tsaa para kay Shu Maojun. Umupo si Shu Maojun sa tabi ng kama at uminom ng tsaa habang naghihintay. Sina Wei Jiang at Wei Hang lang ang makakasama niya. Ang tsaang ito ay hindi masama, sabi ni Shu Maojun. Pilit na ngumiti si Wei Jiang at sinabing, ikaw lang ang makakapagpagaling sa sakit ng asawa ko, Dr. Shu. Bibili ako ng mas maraming dahon ng tsaa para sa iyo sa hinaharap. Hehe, maraming salamat, Mr. Wei. Tumango si Shu Maojun bilang kasiyahan. Lumipas ang oras bawat minuto. Sa isang kisap mata, kalahating oras na ang lumipas. Sa panahong ito, nakatitig si Wei Jiang sa orasan. Nang matapos ang oras, sumugod siya sa tabi ng kama at nagtanong, asawa, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Lalong namutla ang kutis ni Mrs. Wei. Dahil siguro sa sakit, medyo na-distort ang ekspresyon niya. Ibinuka niya ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit sa sumunod na segundo, nahimatay siya. Honey, nanay, nang makita ito, ang mag-ama ay sumugod at niyakap si Mrs. Wei ng mahigpit. Honey, anong meron? Gumising ka, gulat na sabi ni Wei Jiang. Ngunit kahit anong sigaw niya, hindi tumugon si Mrs. Wei. Anong nangyayari? Hindi mo ba sinabi na aabutin ng kalahating oras bago magkabisa? Galit na lumingon si Wei Hang at hinawakan ang kwelyo ni Shu Maojun. Medyo pangit din ang ekspresyon ni Shu Maokun. He said with a flustered expression, ay, hindi ko rin alam. Baka matagalan bago magka-epekto. Wait may asterisk SS, galit na ikinuyom ni Wei Hang ang kanyang kamao at sinuntok si Shu Maokun. Itigil mo na ang pananakit sa kanya. Sa oras na ito, biglang sumigaw si Wei Jiang. Bilisan mo at hanapin si Mr. Chin. Pumunta ka at anyayahan siyang bumalik. Noon lang natauhan si Wei Hang. Binitiwan niya si Shu Maojun at itinuro ang kanyang ilong habang sinasabi, maghintay ka lang. Alright guys, thank you so much po. Natapos na naman po yung panibagong kabanata po natin mga Lodis. I hope po nag-enjoy po kayo at nagustuhan niyo po yung panibagong kabanata po ng asawa kong mayaman. Sana all lang po talaga mga Lodis. Alright guys, thank you so much po. I hope po i-share niyo po yung video kung nagustuhan niyo po and paki-like na lang din po. Maraming salamat po. Ito po yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po. Bye-bye!